Sa itong part na to, pinatay si General Luna. Ito yung papasok sa loob. Opo, sir. Makikita natin dito. Talagang napakalaki, no? Sir, tapos ito po pa natin buksan. Sige sir, pakita nyo nga po sa amin sir. Itong, wow. Plaza. Oo nga, no? Kitang-kita na yung plaza, guys. Oh. So ito po yung original part ng bahay. At dito sa may labas, makikita natin yung mismong simbahan. Ano doon? Ang Binyan ay kilala bilang isa sa mga mahalagang lungsod sa rehiyon ng Calabarzon dahil sa estratehikong lokasyon nito malapit sa Metro Manila. Naging sentro ito ng kalakalan, industriya at patuloy na pag-unlad sa lalawigan ng Laguna. Sa paglipas ng panahon, patuloy na lumalago ang lungsod ng Binyan. Makikita rito mga modernong gusali, mga parke at mga komunidad na patuloy na umuunlad. Ngunit sa kabila ng modernisasyon, nananatiling buhay ang kasaysayan at kultura ng lungsod na nagbibigay ng tunay na pagkakakilanlan sa mamamayan nito. Sa aking paglalakbay sa Binyan, isa sa mga makasaysayang lugar na akin napuntahan ay ang simbahan ng San Isidro Labrador. Isa ito sa mga pinakamatandang simbahan sa lungsod at nagsilbing mahalagang sentro ng pananampalataya ng mga taga Binyan. Hanggang ngayon, patuloy itong binibisita ng mga deboto at turista. At sa Binyan din makikita ang isa sa mga pamanang kasaysayan ng lungsod. Ito ay ang Alberto Mansion. Ang Alberto Mansion ay isa sa mga makasaysayang bahay na itinayo noong 1900s at naging tahanan ng pamilya Alberto. Ipinapakita ng mansyon ang arkitekturang Pilipino noong panahon ng Espanyol na may malalaking bintana, kahoy na struktura at mga detaling sumasailalim sa pamumuhay ng mga mayayamang pamilya noong panahon yon. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang masayang pagtuklas papuntang Binyan, Laguna. Good afternoon guys, this is Kuya Mario once again at welcome back pong muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa bayan po ng Binyan, dito po sa May Laguna. At meron po tayong pupuntahan dito guys na isa pong napaka makasaysayang pong bahay, no? Na ang bahay na po na to is sa nanay po ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal, si Teodora Alonso. So nakalocate po ito dito sa May Binyan, ating pong bibisitahin, naalamin po natin yung kwento kung ano ba yung mga nakapaloob po dito na istorya. So ang pangalan po nito ngayon is ito pong Alberto Mansion. Ang sabi po dito ni Google is meron na lang po tayong 12 minutes, no, para makarating po doon mismo sa mismong bahay po ng nanay ni Jose Rizal, si Teodora Alonso. So tara at samahan niyo ako, isang napakagandang exploration po ito. So bumiyahin na rin pala tayo ng halos 2 oras simula sa Rizal guys. Papunta dito sa may Binyan, Laguna, no. So ngayon talagang katirikan ng araw. Time check tayo, 12:33 ng tanghali. So 12 minutes makarating tayo dun sa bahay po ng nanay po ni Jose Rizal. First time natin makakapasyal dito sa bayan ng Binyan. At alamin natin kung meron pa ba tayo mga mapupuntahan bukod doon sa may bahay ni Teodora Alonso. So tuloy-tuloy pa rin yung ating paglalakbay. Kahit na March ngayon at summer na, no. Ganitong panahon yung masarap na ikot-ikot dahil hindi umuulan. Okay na yung ganitong mainit, wag lang umulan para ano tayo, kuha tayo ng mga magandang drone shots, no. Ito, pinapakaliwa na tayo dito sa A. Bonifacio Street. Kung titignan natin dito sa may ibabaw, no, yung dulo pala nito is Laguna Dibay na. Yan guys, oh, nakikita ninyo sa ibabaw, yung dulo pala nitong sa Binyan is meron na siyang sakop ng Laguna Dibay. Malapit na tayo, 3 minuto na lang nandito na tayo sa mismong bahay ng mother ni Jose Rizal, ang ating bayani. Unahan natin. Okay, nakikita ko na yung arko ng ng Binyan, no? Ganda. Experience Binyan. Dito pa lang guys, napakaganda na. Ito na yung plaza. Sa right side, meron din ng ancestral house, oh. Ganda.
Ang lawak ng plaza nila dito, guys. Ayan, oh, sa kaliwa, oh, makikita ninyo. Ang ganda, oh. May monumento pa si Rizal doon, oh. Ay, eto yung kanilang simbahan. Sa kanan. Mamaya na tayo. Pasyal din tayo dyan. Sa kanilang simbahan. Did you know I think about you? Did you know I still care? Even though we've been drifting apart lately, even though I'm never there. Did you know I cried on last night? Did you know I'm wearing thin? And it's dark and it's cold when I don't feel you. I wish I knew if it was the end. Don't you love me like you used to? Don't you love me like you did back then? Won't you love me like you used to do? 'Cause I'm still here like I've always. Okay guys, dito na tayo sa may mismong bahay ni Teodora Alonso, no? Ang pangalan po nito is ito pong Historic Alberto Mansion. Ayan. Ayan ang itsura niya dito sa may labas. Napakalaki pala na ito guys, no? At dito yung pinakapapasok dito sa may loob. At may nag-aantay na sa atin dito, no? Sa loob, no? Ayan. Napakalaki, oh. Wow. Ito yung information nila, sila ma'am. Ayan po. Good afternoon po. Hi Sir Fred. Good afternoon po. Buhay Opo. po, magandang hapon po. Sir Fred, yun po, magpapakwento lang po kami regarding po dito sa Alberto Mansion, no? Ano po ba yung makikita natin sa loob? At ano po ba yung kwento ng Alberto Mansion? Ayun po, mabuhay po at maligayang pagdating sa Historic Alberto Mansion. So, ano po tayo? Discussion tayo tungkol sa background po ng bahay, no? So, ang bahay po na Historic Alberto Mansion ay pagmamayari po ni Sir Don Lorenzo Alberto. Si Don Lorenzo Alberto po, ang tatay po ni Teodora Alonso. Tapos, si Don Lorenzo Alberto po ay nagsilbi bilang Kapitan del Pueblo po ng Binyan o bilang isang mayor sa panahon ngayon. Ayun po, bilang tagapagmayari ng bahay, nung namatay po siya, ang tagapagmana po ng bahay ay si Sir Jose Alberto. Ayun po, si Sir Jose Alberto po na kapatid po, super close na kapatid ni Teodora Alonso. Ayun po, ang mga Alberto po ang may-ari ng bahay at mayaman po sila sa Binyan. Kasi nga po, may sinasabi sa sa history natin na pag ang bahay daw po ay malapit sa simbahan at sa mismong plaza ay isa ka po sa pinakamayaman noong panahon na iyon. Ganun po, sir. Tapos, ayun po, pasok po tayo sa loob. Makikita po natin yung itsura ng bahay. Sinasabi po na ang bahay ay itinayo pa noong 1800, sir. So, kung bibilangin natin ngayon, 200 years old na siya. Sige sir, tara, ano po natin, explore natin yung loob. Sige po, akit po tayo, let's sir. go. So guys, tara, explore natin yung loob. Sir, dito may nakita ako dito. Ano po ito, balon? Ito nasa Opo, gilid. sir, ayan yung part ng bahay na may balon talaga siya. Oo. Tapos ito, sir, kung mapapansin niyo po, etong courtyard na to, sir, ginamit to sa isang pelikula, sir. Kung mapapansin niyo sa movie, yung General Luna, sir, yung ending scene po nun, sa itong part na to, pinatay si General Luna. Pero sir, hindi po siya dito shooting sa Bataan. Sa Bataan? Opo. Pero yung mismong style ng bahay ay nakabase po sa So, Alberto ibig sabihin, Mansion, ganito na sir. talaga siya? Opo. Gantong yung style. Opo, ng kung pupunta po kayo sa Bataan. Pasadin yan, sa Bataan. Opo. Ganda, no? Tara, sir. Pasokin natin. Ito yung papasok sa loob. Opo, sir. So guys, ito yung papasok sa loob. Makikita natin dito na talagang napakalaki, no? Nung mismong bahay. Dito, Teodora Alonso, no? Apo. Ayan, sir. Tapos, yung ilalim po ay tinatawag namin silong, sir. So, dahil nga open siya for public, ginagamit po namin to bilang open space sa mga exhibitions, for rehearsal, seminar. Tapos, nung nagkaroon ng pandemic, sir, itong Alberto Mansion ay ginamit namin bilang vaccination area for almost 2 years. So, ayun po, parang hindi lang siya basta bahay, naging multi-purpose yung sinaserve niya para sa mga tao. Pwede natin makita, sir, yung silong. Sige po. Pakita lang natin kung gaano kalaki. Ito guys, yung silong. Medyo madilim lang. Ay, grabe. Ang laki pala, no? Laki pala ng ilalim na ito.
Tara, akatin natin doon sa may itaas. Nag-aantay si Sir Fred. And akyat po Okay. tayo, sir. Ito, sir. Itong hagdanan na to, sir. Hindi na rin po siya original, sir. Replika na lang itong natin. Pero ganito rin yun, no? Opo, sir. Yung itsura naman po niya, same pa rin po as kung ano po yung dati niyang itsura. Ay, ang ganda. Ang ganda, Ayan, guys. tapos oh. ginawa po siya bilang lifestyle museum, sir. Nag-donate po ang city government ng mga gamit para po mas magmukha siyang bahay at mas maging kaakit-akit sa mga papasok po sa mga turista. So, ito na yung pinakaloob. Ano po ito? Dining area ba to? Opo, sir. Dito wala na po talagang original na Wala nagamit, na po. no, na Opo. natira. Pero parang sabi naman, sir, may mga nakahalong original na bato sa mismong bato na ginamit dito. Mm. Isang pinaka-original po dito ay yung mismong hagdan na bato sa labas, sir. Sa may labas. Opo. Mm. Ayan. Ang laki pala talaga, no? Tapos dito po sa kwarto na ito, sir, yung isa sa mga controversial na kwento or issue sa pamilya po ng mga Alberto. Kung alam niyo po yung storya ng pagkakalason o pagkakakulong kay Chidora Alonso, sir, dito po yun nangyari. Di ba po sabi ko kanina, ang tagapagmana po ng bahay nung panahon nila, Doña Chidora Alonso ay si Sir Jose Alberto, sir. Oo. Si Sir Jose Alberto po ay yung close na kapatid ni Chidora. Tapos si Sir Jose Alberto bilang tagapagmana ng bahay, naging rin po siya mayor ng Binyan, sir. So, bilang mayor, pinapadala siya sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. So, sobrang busy niya. Tapos, meron po siyang asawa, si Doña Chidora Fermoso. Fermoso. Opo, si Doña Fermoso. Para silang Doña, sir. Para silang Chidora. Ang kapatid niya, si Chidora Alonso, yung asawa niya, Chidora Fermoso. Yan po, si Sir Jose Alberto, bilang busy, nawalan siya ng oras sa asawa niya. Opo. Tapos, one time po, nung pagbalik niya sa bahay, galing sa isang pagpupulong, wala po sa bahay yung asawa niya. Hinanap niya po. Tapos sabi ng mga tao, may kinikita daw pong Guardia Civil yung asawa niya. So parang meron siyang, kalaguyo nung mga panahon na yon, sir. So nagalit po si Sir Jose Alberto. Sa kwarto pong ito, ikinulong daw po si Fermoso, sir. Tapos nung pagkakakulong sa kanya, humingi po ng tulong si Sir Jose sa kanyang kapatid, Chidora Alonso. So parang sinabihan niya si Chidora Alonso na ikaw ang magbantay sa asawa ko habang wala ako, ganyan, or sa bahay, ganyan. Ayun po, sir. Ayun po yung kwento. Tapos, isang hapon, habang naghahanda ng merienda, si Chidora Alonso, binigyan niya po ng pagkain si Formoso. Tapos, hindi po yung kinain ni Formoso kasi masama yung loob niya eh. Parang iniisip niya kasi na pinagtutulungan siya ni Chidora Alonso at ng asawa niya. So, hindi niya po kinain yung pagkain. Pinakain niya po yung pagkain sa aso, sir. Tapos yung aso po ay namatay. Ibig sabihin, Opo. nilason. Ayun po yung gustong ipalabas ni Formoso. Sir, na gusto siyang lasunin ni Chidora Alonso. Tapos ang ginawa niya po, dahil hindi siya makalabas ng bahay, ng kwartong ito, sumulat po siya sa papel, tapos yung kwento po ay itinapon niya sa bintana. Dito. Opo. Tapos ang nakapulot po isang Guardia Civil, sir. Tapos nakarating po agad sa hepe nila yon. Tapos pinaniniwalaan na yung hepe ng mga Guardia Civil, yung kalaguyo ni Chidora Fermoso, sir. Kaya agad-agad pong hinuli si Chidora Alonso. Ikinulong. Opo. Pinaglakad po siya simula Calamba hanggang Santa Cruz, sir. Ay, layo Tapos na. ikinulong po siya ng halos 3 taon, sir. Opo. Grabe Tapos pala. nakalaya naman din po siya dahil hindi naman po strong yung bintang sa kanya, Ebidensya. Opo. So, ibig sabihin, sir, ito, nakikita natin dito, ito, sir, tingin ko parang ito original ata ito, no? Itong... mga donations lang din po yan, sir. donation. Opo. So, mga donation na pala itong nakikita natin dito, no? So, ganito talaga yung itsura, no? Opo. Ang bahay. So, yun Ganito may rin mga- po yun, sir, sa Bataan, no? Makikita, Opo, ganito. opo. Sir, So, yun. buksan pa po yan? Yung, Ito, parang yung kabila, sir, pwede naman. So, yun, sir, may mga kwento lang na na hindi lang totoo yung paglason kasi nga po, syempre, alam natin mabuti naman yung pamilya nila, Dr. Jose Rizal. So, may sinasabi sa mga kwento na una pa lang po, nalason na yung aso. Tapos, nung pagdating ng pagkain, tsaka lang po namatay yung aso. Kasi nga po, nakakulong si Chidora Formoso, so gusto niyang makalabas ng bahay. So, parang ayun lang yung way niya talaga para makalabas. At galit niya po siya sa, ayan, sir. Tapos, ito po, pwede natin buksan. Sige, sir, pakita nyo nga po sa amin, sir. Itong,
Tapos makikita po natin dito yung plaza. Oo nga, no? Kitang-kita na yung plaza, guys, oh. Ayan, no? Napakalawak, oh. So, nung araw, sir, ito talaga, malawak na talaga yan, no? Opo, sir. So, ano po talaga, malawak na lupain po ito dati. Yung bahay doon, sir, mayroon din bahay doon na luma, no? Opo, sir. Yes, So, marami pong bahay na bato sa Binyan, sir. Isa po ito sa parang kayamanan ng Binyan. Oo. Marami po silang mga mansyon na gawa sa bahay na bato. Oo. Saan po tayo pwede pa? Opo, sir. Pupunta? Sa kabilang bahagi po ng ano po natin. So, dito po sa may picture po dito na family tree Family tree. ng mga Alberto, sir. So, Mm. ayan po yung kwento ko kanina sa si Sir Lorenzo Alberto po yung may-ari ng bahay. Mm. Tapos naging tagapagmana po si Sir Jose Maria Alberto, na kapatid po ni Isidora Alonso. Mm. So, yun pala yung pinaka-ano nila, no? Family tree. Okay. Yan, so yung mga Kita pala dito talaga yung labas, ah. So, ibig sabihin, presko dito nung araw. Opo, sir. Tara, Sir Fred. Saan po tayo? So, ayun lang naman po yung pinaka-history ng bahay, sir. Mm. So, ayun nga po, maswerte po ang Binyan na may ganitong klase ng bahay at ginawa po siyang museum para mapuntahan ng mga tao. Ito, Kasi Sir, yan, Galleria. Galleria ng Artistang Binyanense. Sir, dito po nag-help Okay. din po kami ng mga exhibits para po may offer natin yung talents po ng mga taga-Binyan, sir. Mm. Kaya meron pa kaming mga gallery about sa artworks. Mm. Nandito pala yung mga painting, no? Ng mga Opo. taga-Binyan. Opo, sir, mga taga-Binyan. Wow, ganda. So ito pala yung makikita dito. Mga cabinet, mga dinonate. Ito, Opo. mga dinonate ng mga taga-Binyan. Hanggang dito. Ayan. Malawak din, ano? Ayun lang po, sir. Pwede na po tayong bumaba para po silipin naman po din sa kabilang part po ng bahay. Mm. Doon natin makikita yung may mga original pang natira, no? Yung mismong hagdan po, sir. Okay. Ayan, pakita tayo dito sa may hagdanan. Opo, sir. So, ito po Ganito rin yung rebulto. hagdanan nila dati, ano, sir? Opo, sir. So, ito po yung original part ng bahay. Oo, Kasi po, nung giniba naman po yung bahay, hindi po ito naisama, syempre. Oo. So, nagstay po siya dito. Hindi yan nakuha nila, Opo. nila So, may Acosar. rebulto po tayo ni Isidora Alonso bilang pagkilala po Oo. sa kanya. Ito yung, yung kanyang monumento ni Teodoro Alonso. 1827 hanggang 1911, yan. So, diretso tayo dun sa may taas. Grabe, sir, ang laki, ano? Opo, sir, mayaman po talaga sila gawa ng mansion nga po yung tawag dito. Yan, dito po ginaganap yung mga celebration nila, mga pagdiriwang noong panahon na yon. Oo. Yung mga torre na yan, sir, ganyan din. Kinopya lang rin doon sa Opo. ano. Oo. Galing, ano. Lawak. Kitang-kita na dito yung sentrong pangkultura ng Binyan, guys. Ayan. Opo, so ayun po, sir. Kung mapapansin nyo, yung buong plaza namin, yung buong bayan, naka-pattern na sa itsura ng Alberto Mansion, sir. Pati yung theater namin, mukhang luma siya, yung palengke, kahit yung mga private property. Kumbaga, mga ito yung private pinaka-sentro, sir, no? institution. Opo, Oo. sir. Private institution tulad po ito, school to at mga tindahan, sir. Nakikisabay na po sila sa itsura ng bayan. Oo. Kasi ayun din po yung plano ng City Government of Binyan, sir. Maibalik yung look ng Binyan dati, sir. Mm-mm. Yung Balik Binyan Project. Galing, ano. Talagang, kumbaga, ito yung pinaka-sentro ng dito, ng Opo, sir. Binyan. Sige, sir, ganito, invite na lang po natin sila, no? Kung gusto po nila pumunta dito sa Alberto Mansion. Ayan po, welcome naman po lahat at maaari po kayong pumunta o bumisita sa Historic Alberto Mansion. Libre po ang pagpasok at maranasan po natin ang kasaysayan at mayamang kultura po ng Binyan. Okay, salamat po, Sir Fred. Po, sir. Oo. Bali nalaman na natin yung buong kwento ng Alberto Mansion, no? At dito sa may labas, makikita natin yung mismong simbahan, doon. Ayan, no? Napakataas na tore. So, papasyalan din natin yan. Ang pangalan niyan is San Isidro Labrador.
At malapit lang yan dito. Puntahan natin para makita nyo rin, no? So ito yung kabuuan ng bahay dito ni Teodora Alonso. Halos wala na rin pala dito makikita na original. So mga nasa 10%. Bali yung original lang raw dito is itong hagdanan, itong parang adobe na to. So tara, samahan nyo ako. Tara tayo dun sa may simbahan. Grabe guys, napakainit oh. Dito tayo sa may gitna, sa may mismong monumento ni Rizal. Ayan, nakikita rin nyo. Andito yung simbahan sa may left side. So parang sarado siya eh. So tignan natin. Tawid tayo. Bukas siya, bukas. Ayan. Pasukin lang natin, no? Para maipasyal ko rin kayo kung ano pa yung makikita natin dito sa may loob. Daming estudyante, oh. Na pumapasyal dito sa may loob. Ito na yung mismong harapan ng San Isidro Labrador. Ayan. Ayan, laki ng simbahan. Hello po. Wow, ang laki pala na ito. Ang ganda ng retablo nila guys, oh. Ayan. Dito sa may gilid. Makita natin dito. Meron pang papasok dun. Dito merong Santo Enchero sa may kanan. Yan. Ang mahal na San Senyor. Tapos dito sa may gilid, nandito yung mga santo nila eh. Makikita natin. Wow. Ang lalaki ng mga santo guys. Ayan. So ito lang yung makikita natin dito sa may loob ng simbahan. Pero napakalaki niya. Dasal lang muna tayo ng saglit. So guys, palabas na tayo dito sa may simbahan, no? At pauwi na rin tayo. So maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa ating episode. At kita-kits pong muli sa ating susunod na adventure. Salamat po. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fists in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but some